Dumayo nga pala kami ng Humalig Island para mangilaw laang ng pugita. Naakala mo na may wala sa Makalelon yan. Pero mukhang kakaiba nga ang mga octopus din sa Humalig at nanlalaban. Hindi ka alam. Sabi niya ay turong-turong. Delikado ito pag nasa tubig. Kasi may parang ano sila doon, pantusok. Naalala nyo ba yung vlog ko noong nakaraan? Nung pumunta baga kami ng Humalig Island. O di ba hindi at yan ang tagal na daw. Isa pa. O di ba hindi at yan ang tagal na ano. Yun. Pwes alalahanin nyo at ito na nga yung part 2 nun. Sobrang nga palang natagalan aring part 2 at gawa ng part 2. Bisaya kaday. Natagalan nga pala aring part 2 at gawa ng parang lagi naman. Hindi natagalan to kasi tinatamad talaga akong i-edit pa itong vlog na to. O di sige, wag na natin tong ituloy. Okay. Bye. Hindi yun na nga. Tinry ko kasi yung ginagawa ng ibang vlogger. Yung bang sa isang video pwede mong gamitin ang clip na pa-landscape at saka pa-portrait. Gusto ko kasi pa-landscape ang video ko sa YouTube kasi marami nagre-request niyan sa akin at gawa ng pinapanood daw nila ang vlog ko ay sa TV. Tapos yun nga may napanood ako na pwede daw pala yun gawin sa DJI Osmo Action 5 Pro. Ang gagamitin mo lang ratio ay 4:3 tapos naka 4K. Pero yun nga, ang naging problema hindi naman pala ganun ka-quality kapag ikakrap mo na yung video at gagawin mo siyang portrait. Kaya ito, landscape lang yung nagawa kong video. At bukod nga doon, nakaka-bad trip at gawa ng sobrang tagal niyang ilagay sa CapCut. Kahit 10 seconds lang yung video, aabutin pa ng ilang minuto bago mailagay sa CapCut. Tapos hindi ko rin siya ma-play sa gallery dahil siguro sa mataas yung resolution ng video. Sa paglalagay pa lang ng video, hindi ka lang aabutin ng siyam-siyam, aabutin ka rin ng topak. Ngalingali kung ibalibag na naman ang aking cellphone ay masyadong mainitin ang ulo ay ano. Kaya nagkakaguhit ang cellphone ay tapos manghihingi sa kapwa vlogger ay urog. Pero yun na nga, mabalik tayo. Sa ganong style nga pala ng pagbibideo, mas maganda daw pala doon ay Action 6, hindi Action 5. Dini sa Action 5, medyo malinaw din naman kapag ikakrap. Pero kapag sa mukha na ng tao, hindi na ganun kaganda yung quality. O baka talagang hindi lang maganda yung mukha ng tao. Siguro nga ano. Pero yun na nga, mabalik tayo. At talaga namang napapalayo na agad ang istorya. Walang kakonek-konek din sa napanood yung video ano. Nung nakaraan ko nga palang upload na vlog din sa Humalig ay pumunta nga pala kami sa Sayawan. Tapos kinabukasan nga ay namiwas kami ng hito. Na kahit isa ay wala man lang akong nahuli. Wari ko'y naninibago ang mga lamang dagat din sa Humalig. Di pa nila ako kilala. At yun na nga, pagkatapos nga pala naming mamiwas, ipabalik na nga pala kami sa resort ni Ate Cedes sa Sea Horizon. Doon nga pala kami nag-i-stay habang nandito kami sa Humalig. Nga pala si Ate Cedes ay kapatid ng mayor ng Humalig. Wala lang, share ko lang. Nga pala medyo malayo-layo din yung resort ni Ate Cedes. Marami nga pala kami magkakasama pero naiwan nga kami ni Kuya. Hindi ko alam kung talaga mabagal lang siya magpatakbo ng motor o sinasadya niya lang para masolo ako. Ay wow, piling siya. Pilingon. So yun na nga, nakarating na nga pala kami sa Sea Horizon at ayan, kain po tayo mga katabodi. Nakatuwa naman at ang sosyal pa ng aming pagkain. Naka-lobster pa yan. Samantalang sa amin, binibenta namin yan. Hindi namin inuulam. Nalala ko tuloy nung pumunta sila mayor sa bahay. May dala din silang ganyan. Sabi nila, hindi kasi kayo nag-uulam ng ganito at binibenta nyo, kaya dinalhan kita. Sayang nga lang luto na yung dala nila. Ibebenta ko rin sana. Mas mahal kasi kapag buhay. Pero yun na nga, salamat po sa pag-aasikaso sa amin. Pagkatapos nga pala namin kumain, ayan, paalis na ulit kami. At pupunta naman kami dun sa bahay nila mayor. Nakatuwa lang itong lugar na ito. Ano, para siyang, alam mo yun, nasa GTA. Pero di ba parang ganun nga siya? Para yung game sa computer. O di ba sari-sari na lang talaga napasok sa utak ko. Kaka-cellphone ko ito ay. So bali dahil medyo malayo-layo nga yung apuntahan namin, kaya magmumotor ulit kami. Hindi nga pala sa kanila, karamihan sa mga turista dito kapag maglilibot, mga nakamotor sila o nakahabal. Mahirap gumala kapag naka 4 wheels. Gawa ng mahirap bagaan daan. At saka wala din masyadong 4 wheels dito, mga motor lang. Hindi ko nga lang pala tanda kung magkano kapag magpapaservice ka sa motor. At saka wala kasi kami binayaran dito, halos lahat ay sagot ni Ate Cedes. Nakatuwa naman kasi sobrang bait nila sa amin. Para tuloy ayoko na umuwi na Makalelon nung time na yan. Nga pala lumipat kami ng sasakyan, hindi ko alam kung bakit. Limot ko na talaga yung mga pinagagawa namin sa Humalig at sobrang tagal na nitong video na to. Basta kami nga pala ay nakisakay kila mayor. Ayan, siya yung driver namin. O diba yan ang tataray, talaga namang ginawa pang driver yung mayor. Katabi nga pala niya yung misis niya na sobrang bait din. Salamat po sa inyong mag-asawa sa pagkup po sa amin din sa Humalig. Pwede po bagang magpaampon na lang kami sa inyo. Tahimik nga lang pala ako dyan habang nasa biyahe at gawa na ako'y nahihilo. Tapos yung daan pa ay malubak para kami kinakalog din sa loob ng sasakyan. Pero yung mga kasama namin sa labas mukhang nag-i-enjoy naman sila ay oh. Sana all Ate Mitch may kumakalog. Ako kasi kahit anong uga ng sasakyan wala man laang. Naangat lang ang pitan ko sa upuan. So yun na nga at nakarating na kami. Hindi ko nga pala sigurado ko ito ba talaga yung pinakambahay nila kasi parang isa lang to sa mga property ni Mayor. Nga pala nabanggit ni Mayor na may pinapagawa nga siyang palaisdaan dun sa may likod. At siya nga daw yung naiinggit sa akin at ako daw may palaisdaan. Gusto rin daw niya mag-alaga ng mga isda. Ay pagchismisan nga lang pala kami dito tapos nagluluto nga sila Heart at saka si Mayora ng pangmeryenda. Konting banding tapos umalis na rin kami at pumunta naman kami dito sa Mother's Wonderland Lighthouse Humalig. Sobrang ganda nga pala dito, ang ganda ng view pero nakakatakot nga lang at gawa ng sobrang taas. Ito nga pala agad na makikita mo kapag duduong ang bangka din sa isla. Gusto ko nga pala sana magpalipad ng drone kaya nga lang ay medyo makulimlim na. Hindi na ganun kaganda ang view sa camera. Luma kasi yung dala kong drone, hindi tulad nung isa mas malinaw. Kaya bala ko sana ay kinabukasan na lang babalik kami dito. Kaya nga lang ay nakalimutan na namin. Paliparan ko na lang pagbalik ulit namin din sa Humalig. So yun na nga at gabi na. O
O ay anong gagawin? Ay di mahingilaw na tayo. Pero bakit naman nagagapang sa pagpanik ng sasakyan ang person? Ganari kasi ang nangyari. Anong tagal kasi ng hibas kaya namin naisipan namin na magtagay ng kaunti habang naghahintay ng hibas. Pero parang hindi naman kaunti ang natagay. Pero wari ko naman ay mahuhulasan yan kapag nakakita ng laman dagat at natinik ng tuyom. Kung doon nga pala sa amin bangka ang sasakyan para makapunta sa Pangingilawan, dito naman sa kanila sasakyan pangkati ang kailangan sakyan. Nga pala mga kasama natin ngayon sa Pangingilaw ay itong si Ate Sedes. Ito nasa unahan. Yan nakakulay dilaw. Green ba yan o dilaw? Basta yun. Tapos itong naka-red nakalimutan ko yung pangalan. Pero yung naka-blue si Ate Mitch. Tapos si Chantal, si Heart. Kasama nga rin pala natin si Mayora. Nasa unahan. Hindi nga pala namin kasama si Mayor. Busy ata siya. Parang medyo nakakatakot naman aring aming Pangingilaw ay parang maya-maya ay bigla na lang may madagit sa amin dini ay. Nga pala hindi naman ako ganun kalasing. Medyo lang. Medyo nahihilo lang ako at parang ang sarap ng matulog pero hindi pwede at sayang ang hibas. At eto na nga nakarating na kami din sa aming Pangingilawan at nakakatuwa naman itong flashlight ni Ate Sedes. Yan ang liwanag. Wari ko kahit nasa ilalim ng bato ang isda ay kita. Ang ganda naman ng mga hibasan. Ito naka-dress. Naka-dress. Naka-purple. Purple. Ay, ba't nakaupo yan? Malapat yan sa buhangin. Pinakikita ko agad. Si Orchin yan. Nakita na agad ako guys. So yun. Nakita na agad ako. Wala tayong lagayan Ayun. Minahuli ka agad? Oo naman, syempre. Alam mo baga. Nga pala pagpasensyahan nyo na at kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi ko dyan ay Ganda rin pala mangilaw kapag may kargang kaunti ng alak. Pero at least nakakita pa rin naman ako ng mga lamang dagat. Nga pala tinawag kami ni Mayora at may nakita nga daw siyang balatan. Dini nga daw pala sa Humalig ay may mga nangunguha din ng ganyan at binibenta. Ito nga pala nakita niya, ito yung balatan na tinatawag naming uwak. Mura nga lang pala yung ganyang klase ng balatan. Parang nasa 350 lang ata ang kilo kapag natuyo. Pero hindi nga yan ang pinansin ko at aring hipon. Wala lang, share ko lang. Sabi niya ay turong-turong. Gusto mo rin, Pusta. Bakit ang dami pero? Well, sorry. May nakuha na ako si Urchins. Wag ako. Maliit pa to. Madami kasi nang mga dito kanina yan naman. Maliit pa yan. Daw, saan? Oy, na pala. Natusok na pala niya, guys. Teka, tinamis tama rin. Grabe ko naman. Mukha ba akong Para ma-experience yung Kinakagat pa ko yan. Sige ate, ano mo po yun? umang yan. Ate, madami gato masarap. Pwede to. Kaya nakain din namin to. Sinis tao din magaling sa ganyan. Iya. Sipon. Ito yung nanggigigil ako dito. Tamo, kanakagat talaga yan. Adi. Galit ka. Galit ka. Galit ka rin kami. Ay, ma'am, wag mong tulawan. Nasusulo siya. Silang dalawa ng octopus. Ay, lintes. Ay, ito yan, Hangin na, ito tawag namin hangin ng bato. Malang fresh nito, kaya lang maliit pa. Natutuwa nga pala ako din ni kay Mayora kasi wala siyang kaarte-arte sa katawan at saka sanay din talaga siya sa dagat. Galing niya manibat ng gutos. Sa totoo lang parang dalawa na ata yung nahuli niya pero ako wala pa ako nakikita. At yalong kiraw ng tubig. Hindi kami nakapagdala ng pangwisik. Ako daw. Nasaan? Ako daw. Nga pala wait lang, gusto ko muna mag-sorry dito kay Mayora kasi tinapid ko pala yung kanyang sibat. Pasensya na po, ngayon ko lang napansin nung ina-edit ko na itong video. Ayun ay. Bobo. Oh, wala yan di. Hindi ka alam. Grabe naman makabugbog sa gutos yan na para bang kasalanan ng gutos na ikaw ay nalasing. Nga pala hindi ko na malayan dyan, kakawasiwas ko ng braso na wala na pala yung bracelet ko. Nung time na yan hindi ko pa alam. May nakita nga pala si Mayorang kibot o yung si Anemonet. Tinatanong nga niya sa akin kung yun daw ba'y kinakain din sa amin. Yes po, kumakain po kami ng ganyan at halos naman lahat ay kinakain na namin. Mga patay gutom kasi kami. Pero hindi ko nga pala kinuha at gawa ng mahirap yan kunin. At saka may clownfish na nakatira. Ay, hindi na maanap po yan. Nagpinta na. Ayan. Guys, parehas palang butit sa makalelon. Ano yan? Nga pala yung mga nakikita namin ditong octopus, iba ito sa tinatawag naming gutos. Sa lugar namin, ang tawag namin sa ganito ay pugita. Iba-iba kasi ang tawag namin depende sa klase. May tinatawag kaming gutos, manala at saka yan pugita. Yung ganda ring klase ng octopus, sila ay lumalaki. Yung gutos, sila ay laging nasa butas. Tapos hindi sila ganon kalalaki. Tapos yung tinatawag naman naming manala, kadalasan nakakakuha kami nun ay sa ilog or sa buhanginan din. Madalas naman sila ay nagtatago sa mga shell. Kapag ganda rin nga palang mga huli ka ng octopus, dapat talaga sila ay papatayin kasi makakaahon yan sa timba. Yung iba naman ang ginagawa nila kapag nangunguha sila ng ganyan, tuhog
tinutuhugan lang yung dinadala nila. Tinutuhog nila sa nylon. Nga pala medyo kakaiba ang mga octopus din sa humalig at nanlalaban. Kapag dumikit sa braso ko ay parang ayaw nang bumitaw. Buti pa rin gutos yan nung higpit kumapit. Kung ganun nila ang din sana yun. Eh di sana nagtagal kami. Laka oy, parang iba na yun ah. May titawag naming balatan na gulong. Siya ay mga bumabaon sa buhangin. Maliit pa to. Ito ay kailangan kiskisan kasi may balat sila. Corn snail. Di ba delikado po ito pag Pero sabi natin kinakain niya. Okay, nakain po ito pero delikado ito pag nasa tubig. Ano yan? Kasi may parang Pag ano sila nasa doon, pantusok. tubig. Binabalitay na Laki siya. Nga pala nakakatuwa naman dito kasi ang dami ditong octopus at saka madali lang sila makita kasi nga walang mga bato. At ang linaw din kasi ng tubig pero wala nga ako nakikita, tinuturo lang nila yan sa akin. Mukhang hindi nagana ang power ko sa panghihibasan din sa humalig ah. Ay! Ang aking porcelas! Nawala. Hanapin natin mamaya. Wala talaga dyan sa damit mo. Ayan na, gumagapang na rin tigawag. Ikaw nakagat, sinasabi ko sa'yo. Patayin mo muna, yan. So yun, bigla ako na blanco nung nalaman ko na wala yung bracelet ko. Habang si Ate Cedes ang nasa isip ay yung hawak kong pugita. Uy, bakit parang galit na galit naman sa pugita at baldang-balda ay. Wari ko'y kahit pakuluan lang yan ng kaunti ay malambot na agad ay. At bugbog naman ay. Hinalungkat ko nga pala rin aming mga nahuli at baka napasama dito yung aking bracelet. Pero hindi ko nga makita. Nung nalaman ko nga palang nawala yung bracelet ko, nawalan ako ng gana mangilaw. At ang inatupag ko na lang ay paghahanap sa bracelet na yun. Sobrang tagal ko nga palang hinanap. Pauli-uli ako dun sa pinanghilawan namin pero hindi ko nga makita-kita. Hanggang sa tinatawag na nga pala kami ni Mayora at pauwi na nga kami. Pero sabi ko nga hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita yun. Sabi pa nga niya ipapahanap na lang daw niya bukas pero sabi ko nga ay hindi. Ang ginawa ko inisa-isa ko yung video at tiningnan ko dun kung nasan part nawala yung bracelet ko. At sa wakas nakita ko rin. Buisit! Alam nyo ba nahulasan ako dahil sa bracelet na yan? Nawala yung pagkadaldal ko nanahimik bigla. Anong sabi mo ngayon? Hindi ka na mag-iinom ha? Hindi na Pag mangingila. Parang may malaking isda dun, dahil sa bracelet, hindi ko nga naintinding panain. So yun, pati si Heart ay na-stress na nawala yung bracelet ko. Alam niya kasing mahalaga yan talaga sa akin. So yun na nga, nakauwi na nga pala kami at ito nga pala lahat yung mga nahuli namin. Grabe no, ang dami. Pwede na kami mag-business nito ng takoyaki. Habang hindi pa nga pala luto yung ulam namin, ilalantakan ko na ito nakuha kong swaki. Papapakin ko na laang. Hindi rin naman ganun kalaki yung laman. Mas gusto ko nga pala yung tuyom kaysa sa ganitong swaki. Ito kasi para siyang hilaw na pula ng itlog. Nalalansahan ako. At yun na nga, luto na ang aming ulam. Si Mayora nga pala nagluto niyan. Kain po tayo mga katabodi. So yun lang, bye!